Barangay nga ba? Balangay, balanghay o baryo? Alin ba sa mga ito ang tama at karapat-dapat gamitin upang hindi tayo malito sa pagbigkas ng salitang ito? Siguro nga ay dapat nating mapag-aralan ang pinagmulan, ang kasaysayan at mga pangyayari sa barangay noon at ngayon upang mas lalo natin itong maintindihan at malaman ang kasaysayan nito. Tara, tayo nang maglakbay sa nakuparoon ng mga barangay. Ang barangay na kilala din sa dating pangalan na baryo ay pinakamaliit na pamahalaang lokal na unit sa Pilipinas. Binubuo ng mga barangay ang mga munisipalidad at lungsod. Nagmula sa iisang tabas ng salita ang barangay at balangay, nagpawang tumutukoy sa malalaking uri ng bangka o kaya sa pinakamaliit na sistemang pangpolitika ng isang bayan. Kung babalikan ang etimolohiya ng dalawang salita, ito ang nabatid ni Scott habang pinag-aaralan ng salimuot ng salita at katutubong konseptong taglay nito. Sa kasaysayan, isang maliit na komunidad ang isang barangay na binubuo ng 30 hanggang 100 pamilya. Mayroon lamang ang mga nayo ng 30 hanggang 100 mga bahay at nasa 100 hanggang 500 katao lamang ang populasyon. Kay Legazpi, tinatag niya ang isang komunidad na may 20 hanggang 30 mga tao lamang. Hinango mismo ang salitang barangay mula sa lumang bangkang Malay na tinatawag na balangay. Karaniwang pinaniniwalaan noong panahon na ang Pilipinas ay hindi pa kolonya. Nabuo ang bawat orihinal na mga barangay sa Pampang bilang resulta ng mga taong dumating sa pamamagitan ng mga bangka mula sa ibang mga lugar sa Timog Silangang Asya. Sa panahong ito, dato ang namumuno dito. Isunod natin ang panahon ng mga Kastila. Sa pagdating ng mananakaw ng mga Kastila, ilan sa mga lumang barangay ang pinagsama upang ibuo ang mga baryo. Pinamumunuan ng kawisan ni barangay ang bawat barangay sa isang baryo. Unang namana ang mga pwesto mula sa mga unang dato na naging kabesa de barangay, ngunit ginawang hinahalal sa kalaunan. Paglikom ng mga buwis sa mga residente ang pangunahing tungkulin ng mga kabesa de barangay. Nang dumating ang mga Amerikano, namayani ang katagang baryo habang naging ganoon ang tawag sa mga barangay. Naging ganito ang katawagan sa ika-20 siglo hanggang inutos ni Marcos na baguhin ang pangalan mula sa baryo pabalik sa barangay. Ginamit na ang pangalan simula noon. Bagaman, may ilang tao ang ginagamit pa rin ang lumang kataga. Binuhay noong administrasyon ni Pangulong Ferdinand P. Marcos ang salitang barangay upang itaguri sa mga puo ang dating tinatawag na barangay. Gayunman, Ingles ang ginawang pamantayan ng bigkas. Barangay ang pinagtuunan ni Marcos sa pagbubuo ng maliliit na pamayanan tungo sa bisyon niyang tinatawag na bagong lipunan. Habang lumilipas ang panahon, nadadagdagan ang gamit, konsepto at pag-unawa ng mga tao hinggil sa barangay o balangay. Noong 1947, itinatag ni Lamberto Avellana at ang kanyang esposang si Daisy ang Barangay Theater Guild. Nagpalabas ng mga modernong dula ang BTG na binubuo noon ng mahuhusay na aktor mula sa akademya at iba pang larangan. Ang pagsapit ng siglo 21, ang salitang barangay ay hindi lamang eksklusibo sa Pilipinas, kundi maging sa ibang bansa na may mga pangkat o pamayanan ng Pilipinong ibig magtipon-tipon. Nararapat din natin pag-aralan ang struktura ng mga barangay. Maliit, ngunit epektibo ang mga strukturang pampolitika ng mga barangay. Ito ay binubuo ng isang punong barangay, 7 kagawad at isang punong sangguniang kabataan na pumapapel ding kagawad. Ang mga kagawad ang bumubuo ng konseho na gumagawa ng mga ordinansa sa barangay, bukod pa sa nangangasiwa ng iba't ibang mga lupon. Sa ganitong sistema, nabibigyan ng oportunidad ang barangay na makapagpasya kung ano ang dapat gawing prioridad ng proyekto. Sa ngayon, atin ang nabatid ang kaibahan ng barangay noon at ngayon. Narito pa ang ilang mga paliwanag at naiambag na ideya tungkol sa kung ano na ngayon ang barangay. Malaki na ang kaibahan ng barangay noon at ngayon. Isa na dito ang pagkakaroon ng budget para sa barangay upang magamit ito sa mga pangangailangan ng isang partikular na lugar.
Dito na rin nakalaan ang mga pera para lamang sa mga aktibidades at mga biglaang pagsasaayos ng infrastruktura na nasira ng mga di inaasahang kalamidad. Pinagkaiba ng barangay noon sa barangay ngayon, ang barangay noon ay pinamumunuan ng dato samantalang ang barangay ngayon ay pinamumunuan na ng kapitan. Ang pinagkaiba ng barangay noon at ngayon sa paghalal ng komisyon sa kanilang barangay, noon itinataas lang nila ang kanilang kamay para iboto ang kanilang gustong ihalal. Samantalang ngayon, gumagamit na sila ng papel at ballpen sa pagsulat ng mga boto ng mga opisyalis na gusto nilang ihalal. At ballpen ang ginagamit ng mga botante, minsan nga because machine pa. Para sa akin, ang barangay noon, salita lang ang labanan. Kung marunong kang maghikayat, tsak na panalo ka. Eh ngayon, pera na ang labanan. Kung wala kang ganito, sorry ka na lang. Noon, sa tuwing ginaganap ang barangay election, tanging mga kalalakihan at may mataas sa pinag-aralan lang ang may karapatang bumoto. Samantala ngayon, pantay na ang pagpingit ng mga tao sa mga kababaihan at kalalakihan. Kaya maging babae ay may karapatan na rin bumoto. Noon, wala rin ang tinatawag nating SK election. Samantala ngayon, kasabay na itong ginaganap sa barangay election. Ano nga ba talaga ang pagkakaiba ng barangay noon at ngayon? Ay, hindi na lang nakita kita. May tatanong sana ako sa'yo. Ano nga ba talaga ang pagkakaiba ng barangay noon at ngayon?